Salamat, musicians and singers. Thank you. Tayo po ba ay handa na sa pakikinig? Pakipahinaman ng konti. Magsasalita na ako, Brad. Handa na ho ba tayo para sa pakikinig ng salita ng Diyos? Una sa lahat, Happy Father's Day po. No? Sana ho'y ipanalangin niyo po kaming mga tatay dahil hindi ho biro ang aming mga responsibility bilang mga ama ng tahanan. All right, are we ready now, church? Okay. Kung inyo pong naalala last week, na-share ko ho sa inyo yung worship and the gifts of the Spirit. You remember that? Ngayong pong umaga sa pagpapatuloy po ng ating series of study regarding worshiping God, meron po akong ipapapanood sa inyo ng mga videos. Short clips lang po ito. Ready na ba ang ating multimedia, Brother Pong? Now, bago ko po ipalabas sa inyo ito, this is very important dahil maraming abuses na nangyayari ngayon, minamanipulate ang or manufactured most of the time ang gifts of the Spirit. We cannot manufacture the gifts of the Spirit. At confused ngayon ng ibang mga Christians regarding anong ibig sabihin ng anointing. Usually naririnig natin yan. We implore the name of the Lord and we ask for His anointing, His unction. Sa Tagalog, pagkasi. Yung langis ng Espiritu Santo. Hindi lang ho yung sangkap ng panalangin, kundi without the anointing of the Holy Spirit, walang kabuluhan ang ating pagtitipon. Because without His anointing and unction, ang nasusunod yung gusto ng tao, man's way. It is not the Spirit's way. Sisikapin po natin na makiisa, hindi lang makiisa sa Espiritu Santo, kundi pasakop tayo sa Kanyang kalooban. We submit to Him, not just cooperate with Him. We submit to the third person of the Godhead. Remember, the Holy Spirit is God. Ang Espiritu Santo ay Diyos. So itong aking ipapanood sa inyo, but first of all, gusto kong, una sa lahat, ito ang guidance natin, mga kapatid. Alam niyo ba kung anong gift ng Espiritu Santo ang nakaka-attract madalas ngayon sa mga Kristiyano? It is the gift of tongues. And of all this gift, mga kapatid, ang gift of tongues ang madaling gayahin at if you will just try hard enough, you can even make it up. Na para lang masabing nagsasalita ka ng iba't ibang wika, para lang masabing meron kang gift nito. Mga kapatid, meron genuine, of course meron din fake. It doesn't mean na maraming fake ay walang genuine. Para sa akin, meron ako several options as a Christian, as a Bible believer, and as a preacher. First of all, I do not believe, bago ko sabihin yung option, na ang mga kaloob ng Espiritu Santo, kasama na po ang gift of tongues, I do not believe na ito'y lumipas. I am not a cessationist. I believe in the gifts of the Holy Spirit ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So hindi po ako cessationist. Yung mga cessationists, I respect them. Respeto ko yung views nila, but I will not join them. I won't. Now, ang options ko po ay ito. Actually, isa lang ang option ko But maaaring altogether hindi mo nasain ang gifts of the Spirit. Kaya itong gift of tongues, maaaring sabihin mo, hindi ko kailangan yung pastor. It's up to you. But I need that. I'm waiting for the genuine manifestation
of the Holy Spirit. Lalo na ngayon sa church in general, itong panahon na ito, ang daming itong ipapalabas ko sa inyo mga kapatid, umiiral sa church to ngayon eh. Okay? So, ang test, ang test mga kapatid, o pag, ano ba sa Tagalog ng test? Okay? Susuriin natin, So, ang test, of course, is the Word of God, no? We can apply itong test na ito to the gifts of tongues of spirit within a church para in order for us to verify whether or not they are genuinely from God or just imitations. Babasa tayo ng mga verses before itong video. Balik tayo mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, ito ang gagamitin nating test na mai-apply natin para malaman ninyo kung genuine ba o hindi. Chapter 14, 1 Corinthians, verses 22 through 25. Alright. Sundan niyo po ako mga kapatid in your Bible. Therefore tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Therefore, if the whole church comes together in one place, and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? But if all prophesy, and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all. He is convicted by all. Now, by the way, bago basahin ang verse 25, let us define the word, yung ginamit dito, prophesy. Kasi marami rin po sa atin, wag po kayong magagalit, mga kapatid, a lot of Christians ay hindi rin po naintindihan yung New Testament prophecy. May nagtanong minsan, Pastor, pag mayroon bang gift of prophecy, prophet na siya? No, hindi po niya tinataglay yung office of the prophet. Because I believe yung office of the prophet, tapos na ho yun eh. Ngayon din yung office of the apostles or apostle. Dahil kompleto na yung canon of Scripture. Lahat ng prophecy ng mga propeta of old, and the last prophet, by the way, ay si John the Baptist. At siya yung forerunner of the Lord Jesus Christ. Siya yung, kumbaga, naglatag ng red carpet to introduce the Son of God, the Lamb of God. So kung may lilitaw pa ngayon, magsasabi, ako'y propeta, liwanagin mo po. Liwanagin mo. Anong ibig mong sabihin doon? Yung office, opisina ng isang propeta, wala na yun. Marami pong propeta, mga kapatid. Bulaan nga lang. Ha? Ang dami ho niyan, lalo sa YouTube. Ito ipapalabas ko sa inyo, isa po ito. Now, yung apostle, sila yung sinugo, no? Sent by God. Yung office of the apostle, hindi na ho natin kakailanganin. Ang huling apostol natin si Apostle Pablo eh. The apostle to the Gentiles. As far as all the revelation para sa ating sa church, sa ating mga Gentile believers, naisulat na sa Biblia. So ang ating trabaho na lamang po ay within the local church, may mga isinusugo naman din. Sila rin ay tinatawag na apostol. Dangan nga lamang po, ibig sabihin, ginagampanin nila yung tungkulin ng isang apostol na mangaral ng salita ng Diyos. Yung mga missionaries, but they do not possess the gift or the office of the apostles. Now, that's another story, mga kapatid. So I hope na maintindihan niyo po kahit konti. Ihayaan niyo po sa ating Bible study. I-share ko po sa inyo yan pagdating natin sa ecclesiology, the doctrine of the church.
Alright. So ang prophecy sa New Testament ito, hindi po ito yung nakapikit at thus said the Lord Jesus is coming. Maraming ganyan nagsasabi, nakasulat na ho yan darating na ang Panginoon Hindi mo naman, pwede mo naman sabihin yung kahit di ka pumipikit at nanginginig di ba? At nagbabago yung boses. This is New Testament prophecy. Let me read. Chapter 14, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 14, beginning verse 1. Pursue love and desire spiritual gifts, but specially that you may prophesy. Tuloy. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. But he, verse 3, but he who prophesies speaks, listen, edification, and number 2, exhortation, and comfort to men. All right? Verse 4, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Alright? Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Anong ibig sabihin? Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Subalit, ang nagsasalita ng propesiya ay, ito ang kahulugan ng propesiya under the New Covenant sa church. Ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla at ikaaaliw. So ano ang katumbas po ng propesiya under the New Covenant dito sa church? Ikatitibay. Nagsasalita ka sa tao sa ikatitibay, exhortation, preaching of the gospel. Tulad ng ginagawa po natin every Sunday. Dahil kung ako'y tatayo sa inyong harapan ngayon at ako'y magsasalita ng ibang wika, hindi nyo ako maintindihan. Yun nga lang sariling wika natin, tinutulugan ako ng iba Diba? Lalo na kung iba't ibang wika, baka maghilik na kayo. Diba? Wala kayong mapapakinabangan doon. Dahil walang makakaunawa. Pero yung pangangaral, pagtuturo, exhortation, preaching and teaching sa ikatitibayan, ikasisigla, at ikaaaliw. Uuwi tayo na sumigla, tumibay, at naaliw ang ating espiritu. Praise God. Ngayon, naibigay ko sa inyo yung biblical definition ng prophecy. Tuloy natin, balik tayo dito sa binabasa natin. Verse 24 muli. But if all prophesy, and an unbeliever or uninformed person comes in, he is convinced by all. He is convicted by all. Tagalogin natin. Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesiya at pumasok ang isang hindi mananampalataya o hindi naturuan, siya ay hinatulan ng lahat, siya ay pinananagot ng lahat. Then sa verse 25, and thus the secrets of his heart are revealed. And so, falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. Yun ang epekto o sa Tagalog na maintindihan, dating sa isang hindi mananampalataya. You remember yung patotoo ko po, many years ago, meron pala kaming kapitbahay doon sa church na kung saan ako'y nakakilala sa Panginoon.
na Chinese, pure Chinese po siya. At sabi niya sa pastor namin noon, meron ba kayong miyembro dyan na Chinese? Dahil narinig ko, nagsasalita siya ng Mandarin na Chinese. No, language. By the way, ang tongues, lengguwahe po yan. O kaya dialekto. Language po yan, known somewhere in our world. So kung may magsasabi, language ng anghel tong sinasabi ko. Nakarinig ka na ba? Tanungin mo siya, totoo? Talaga? Nakarinig ka na ng lengguwahe ng anghel? O yun, palagay ko, ako naniniwala. Di pa niya narinig. Nakausap mo na ang anghel? Nagsalita siya ng wika sa'yo? Nakatulad na sinasalita mo? So yung ginamit ni Pablo, inuulit ko, hypothetical po yun, dahil ang konteksto, salita kayo ng salita ng iba't ibang wika, wala naman kayong pag-ibig, para lang kayong maingay na cymbals. Alisin mo yung mga ibang bahagi ng drum set na ito, puro cymbals na lang ang gamitin. Di bang ingay? Kaya kahit sabihin mong nagtatangs, you're speaking in tongues, meron ka talagang gift of tongues, at kahit na language pa ng angels yan, without love, you are nothing. Alright. Okay. Ang prophecy, by the way, ang edification, exhortation, nabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya sabi po ng Chinese na yon, talagang ang Diyos ay nasa inyo. Dahil kung wala kayong miyembro na Chinese, bakit may nagsasalita ng lengguwahe ko? Nang sinasabi napakabuti ng Diyos, may Diyos nga kayo. Sabi niya. Hindi pa ho ganun kalawak ang aking kamalayan sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, sabi ni Pablo, pinauunawa po sa atin. After 30 plus years, mga kapatid. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. Ayan. So ito yung test na gagamitin natin. Now, are you ready? Panoorin natin. Paki-off nga itong mga ilaw dito, mga kapatid, para video number 1, ito yung baby talk. Baby talk, sabi nila. Alright, paki-play po. Today, got my Bible, I'm ready to go. And if you've never prayed in tongues, if you follow my instructions, the anointing is here to do the rest. I can't do it for you, but I can tell you how to pray in supernatural languages. So you start speaking like little baby words and say them as fast as you humanly can when I begin to pray. And when the supernatural will become natural as you take a step, Peter. Raise your hands to Holy God and begin to pray in a language you've never been instructed. If you don't move your tongue and speak, no one else will do it. I know you don't know what to say. Make little nonsense syllables up. They're not nonsense. But they're the first words coming out of your spirit. Do it faster. I said faster. I said faster. You can do it faster than that. If I had a gun in your room, you'd do it faster. Have you noticed po yung sinabi niya, you can do it faster. Pakilagay mo nga yun. Brad, pwede ba natin i-rewind? You can do it faster if I am pointing a gun in your chest, sabi niya. Wala namang ganun sa Bible. Parang bilisan mo. Beautiful day. Pag may linagay akong baril dyan sa tinuto ko sa... So, i-apply natin let us apply this biblical scripture dito sa video number 1 na pinanood natin. Then, ang sabi, therefore, if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are crazy? You're out of your mind? Will they not say that you're stupid? Yun po ang katumbas niyan.
Diretso si Pablo magsalita and it was inspired by the Holy Spirit. Will the net say that itong mga taong ito nababaliw, nasisira ng ulo itong mga ito dahil sabay-sabay na nagsasalita ng iba't ibang wika. And by the way, wika ba yun? Is ha wika? I'm not ridiculing the Holy Spirit, God forbid. I'm questioning their practice. At hindi porke kine-question natin ang practice nila, unbiblical po eh. Ang layo sa instruction ng Bible. Ito yung panuntunan, no? Ito ang test. Kung alam mo ang Biblia, kapatid, hindi ka maliligaw. Hindi ka mahahanga sa mga ganito. Kaya bakit yung iba eh, nagpapaniwala, kagaya ng mga audience nila. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Nagbabasa ba sila ng Biblia? Magulo eh. Pag sinabi language, lengguwahe. Yung ha. Alam ko yan sa cellphone, saan ba? Language. Patutunayan natin sa Bible. Test ulit, apply natin, ha? Okay. Gawa, Kapitulo 2, mga kapatid. Pag hindi mo alam ang Biblia, with all humility, madadaya ka eh. Mararahuyo ka, maiinganyo ka, ganun pala. Nililigaw ka na pala nitong mga ganitong mangangaral na ito, o kung totoo ng mga mangangaral ito. Hindi ganyan ang operation ng Holy Spirit. Tignan niyo po, basahin natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2. Ito po yung first descent of the Holy Spirit. Ito yung birth date ng church. Sinilang ang iglesia, the Church of Jesus Christ, on the day of Pentecost. Yung hinula ng Panginoong Jesucristo, I have to go to the Father. Babalik ako sa Ama. Pagbalik ko sa Ama, isusugo naman niya sa inyo ang Espiritu Santo. Siya ibababa sa inyo. Ayun. Ito po ang record na kung saan ay bumaba ang Espiritu Santo. Verse 1 po. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may napakitang parang mga dilang apoy na naghahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Ito yung tanda na talagang dumating na sa kanilang Espiritu Santo. Nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati. Silang lahat ay, verse 4, ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ang Spirit ang nagbibigay ng utterance. Hindi yung tao kanina nagsabi, baby talk, tapos nagsalita na siya ng mga la, ha, kung ano-ano pa. Ang liwanag sa Bible, verse 4 po. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Holy Spirit gave them utterance. Hindi manggagaling sa akin, hindi ako ang magtuturo sa inyo, o yung katabi nyo, o sino man preacher, I don't care kung worldwide ang kanyang ministry. Dahil doon tayo madalas humahanga. Ang laki ng iglesia niyan, ang laki ng church, ang laki ng mega church yan eh. Hindi porke malaki ang samahan o malaki ang church, libo-libo, millions ang members, genuinely nandun ang Holy Spirit. Tandaan po ninyo, noong bumanawag ang genuine Holy Spirit, 120 lamang po ang nasa upper room. At hindi sila mga sikat na tao. Ordinary men and women. They were all in one accord. Nung binilang 120. The Spirit, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them
utterance. Tuloy natin mga kapatid. Then verse 5 says, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Noon ay may naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Feast po kasi ito ng Pentecost. Kumbaga, ito po, piyesta. Kamakailan lamang po, piyesta sa San Pedro Laguna, yung anong street yun, San Antonio. Talagang ang tao ay nasa labas lahat. Nagtitipon lahat, nagmasaya ang lahat. So ganyan po yun, Feast of Pentecost, 50 days after harvest. Big deal ho sa mga Hudyo yan, yung harvest. Kaya nagtipon sila, ang daming tao. Pero yung 120, they were waiting sa promise. Kasama ng mga disciples, si Peter nandun, the Apostle Peter. Naghihintay sila sa pagdating ng Espiritu Santo as Jesus promised. So habang nagtitipon ng mga tao sa labas, masaya sila ron, may handaan, dahil ang handaan noon ay simbolo ng blessing ng Panginoon. Yung harvest nila ay plentiful. Talagang umaapaw ang handa. Ganyan. And sa gitna ng kasiyahan ng tao ay bumaba ang Espiritu Santo sa kanyang mga lingkod. 120 committed, devout believers in Jesus Christ. Amen, our Lord. So sa verse 5 nabasa natin, and verse 6 ang sabi, and when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Dahil sa ugog na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo, sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. So, napipicture po ninyo yung eksena, mga kapatid. And then sa verse 7, nasabi, sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tignan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Look, are not all these who speak Galileans? And then, sa verse 8 po, and how is it that we hear each in our own tongue or language in which we were born? Praise God. Miracle, ano? Then sa verse 9, please continue. Ito na, inisa-isa yung languages. Parthians, ang mga Parto, ang mga Medo, at ang mga Elamita, at ang mga naninirahan sa Mesopotamia. Dinayo kasi nila yung Jerusalem, yung lugar ng piyesta. Sa Judea, sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. Tuloy natin. Verse 10. Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes. Tuloy. Mga Kreteo and Arabs, we hear them speaking in our own, tingnan niyo po, tongues, kanina language, ngayon tongues, iisa po yun eh. So speaking in language, speaking in other language. Kapag binigyan ka ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng gift of tongues, and you know nothing about English language, for example, sa Great Britain language or American language, pero fluent kang nagsasalita noon, na hindi mo pinag-aralan, o kaya naman language from Africa, then, genuine yun. Dahil hindi mo na pag-aralan eh. Naalala ko, totoo pong nangyari ito, fluent siyang nag-Spanish, namangha yung kongregasyon. Pagkatapos nun may nakakakilala pala doon. Magaling mag-Spanish yan eh.
Inaral niya yun eh. Para lang masabing siya na may speaking in, may nakakalungkot, di ba? Na lolokohin mo mga tao para lang masabing you are filled with the Spirit? No. Ibang-iba sa Bible experience po ng during ang mga disciples, mga tagasunod ni Kristo ay pinuspos sila ng Espiritu Santo. So inisa-isa yung mga languages, di po ba? Narinig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang, yan po, gawa ng Diyos. Kung nandun tayo, talagang nakakapangilabot na experience yun. Medyo nagimbal yung, naistorbo yung kanilang pagtitipon dahil piyesta eh. Nagulat sila eh. Lahat yan eh, mga Galileo. Bakit nagsasalita, narinig natin, we hear them speaking in our own languages or tongues, the wonderful works of God. See? So naintindihan nila. Wonderful works of God. Ay yung iba, tuloy natin sa verse 12. Ganito po ang komento. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Ano ang kahulugan nito? Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, nangalito, sabi sa malalim na salin. Nangagtaka at nangalito na sinasabi ng isa sa isa, anong kahulugan ito? Tuloy. Yung iba yung nanlilibak na nagsasabi, sila'y lasing sa bagong alak. Oh, they are full of new wine, others mocking said. And then, tuloy natin. But Peter, kasama siya doon na nagsalita ng iba't ibang wika. Narinig niya yung ganong mocking. Standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Nagsimula na siyang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi siya nagsalita ng iba't ibang wika during his preaching. Nakuha nyo? This time, naintindihan na ho ng pangkalahatan yung lengguaheng ginamit niya. So kung susundin po natin ng Bible, brothers and sisters, at ito ang test na i-apply natin sa mga naglipanang katulad ng napanood nating video number 1, madali nilang malalaman kung genuine ngayon or imitation lang or fake. Alright? So kita natin, yung video number 1. Compare natin. Yung bang napanood natin, genuine or fake? O yung iba, nag-aalangan pa. Hindi pa rin talaga tayo minsan nakukumbinsi sa salita ng Diyos, mga kapatid? Ito ang acid test. Right? Kung ako nandoon sa congregation na yun, walk out ako. Aalis ako, may kasama ako mga mahal ko sa buhay. Uwi na tayo. Tignan niyo yung mama kanina, di ba, Sunday yun eh. Sabi niya, parang the Lord's Day, I will go to church. Pagbukas niya ng pinto, yun ang narinig niya. Kaya sabi niya, sinarado niya ulit, sabi niya, nope. At habang nagsasalita ni Bang Wika, kita yung expression niya. Why? Because he knew, he knows. He knows the Word of God. So I encourage you, my dear brothers and sisters, know the Bible. Read your Bible. And let the Holy Spirit guide you and teach you. Hindi itong mga well-known preachers na ito na nanlilito sa mga tao. Now, video number 2 po. Brother Pong, ulitin na lang natin ito. First, I said faster. You can do it faster than that. Meron ba tayong nabasang ganun instruction ni Pablo? Ano pa? You can do it faster than that if I had a gun in your ribs. If I had a gun in your ribs, you can do it faster.
Pambihirang... Natural, kakabahan ka talaga. May nakatutok ng 45 eh. Oo, Glock 9. Glock 9 ba tawag to? Kita nyo, you can do it faster. If I had a gun in your ribs, you can do it faster. Sorry po. Kaya sabi ni Brother Nope. Why? Because he knows the Bible. I like that brother. No? Brother Nope. Babariling ka eh. Kaya mag-imbento ka na lang. Mag-imbento ka na lang, di ba? Oh. Is that a language? Sa ilang taong ko na sa ministry, mga kapatid, iisa lang ang tunog nila eh. Iisa ang tunog lagi eh. Language. They are expressing the wonderful works of God. So kung may interpret, may edify sila. Lumalakas. Alright, are you ready po sa video number 2? Video number 2. Pakipalabas natin. I'm ready to go. Nag-usap yung dalawa. Malinaw po. Congregation yan. So, nilafanato es have you noticed sa background may music o may kumakanta? Oh, nituloy siya nakapag-church. Bighati siya eh. Sinarado niya na lang. Sabi niya, hindi, ayoko. O, ibalik natin pong sa video number 2. Kaya mapapansin ninyo, if we will apply, okay. Ayos lang yon. Itong mga verses po, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 5, please, basahin natin. Patuloy. I wish you all spoke with tongues. So, hindi binabawal. Wish ni Pablo yun, wish niya. But even more, that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues. Unless, indeed, he interprets that the church may receive edification. Alam nyo, ang layunin po ng gifts of the Spirit, hindi lamang makinabang yung isa o dalawang member ng church, kundi ang lahat ay lumakas. So if I have, kung meron akong gift of tongues, gagamitin ko yan sa aking pag-iisa. Dahil kahit ako hindi ko naintindihan yun, but in my spirit, I'm speaking mysteries. Maliban na lamang, it's also possible na ibigay din sa akin ng Panginoon o sa iyo yung gift of interpretation of tongues. Dahil kung sa harap, sa congregation, sabay-sabay, lahat magsasalita ng wika, anong benefit? Verse 6, but now, brethren, if I come to you speaking with tongues, si Pablo po ito what shall I profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? Ang liwanag. Subalit ngayon, mga kapatid, kung ako'y dumating sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong mapapakinabangan sa akin o mapapakinabang sa akin? Malibang ako'y magsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayag,
o kaalaman, o propesiya, o ng aral. Verse 7, even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sounds, how will it be known what is piped or played? So, punta na tayo sa verse 9. So likewise you, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Gayon din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan. Paanong malalaman ng sino man kung ano ang sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo magsasalita. So itong acid test na ito, which is the Word of God, ito yung test, i-apply natin sa video number 2. Yung dalawa, nag-usap na eh. Yung nakatayong ibang member ng congregation, nanonood na lang sila eh. Pero yung dalawa, nag-uusap. Today, got my Bible, I'm ready to go. Sabi ng negro, sabi ng black. Nag-uusap yung dalawa. Sumagot naman itong Amerikanong yung puti, American white. Tuloy. Ginagaya ko lang po. Obserbahan nyo yung mga, ito, may isa doon. Ito. Tingnan mo. Ito, liton-liton eh. Tingnan nyo. Umano na eh. Sabi sa nila, nag-Amerikana pa ako. Tuloy natin. Nag-usap po. Nagtuturo. Kaya tuloy, lalo na dito si Brother Nope. Ano daw sabi? Kaya kong gayahin. Kahit hapon. Ganon kadaling i-imitate yan eh. It's very easy. Kaya attracted ang tao. Dahil kulang o kaya ayaw, I'm sorry mga kapatid, kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Ang sinisisi ko rito yung mga leaders eh. Hindi nila tinuturo yung tama sa Biblia. Alam niyo, napakahalaga na ang Diyos ay naglalagay ng mga able church leader or leaders para hindi malito ang maraming tao. Confused sila eh. This is not biblical. I don't care what other people say. Sabihin niyo, Pastor, baka nagkakamali ka at nagkakasala. No, I'm not. Dahil binasa ko po sa inyo, binabasa ko ang Biblia. Kung walang instruction si Apostol Pablo, kung walang instruction ng Bible tungkol sa order of the gifts sa church, amen ako dito. Nag-usap yung dalawang nagsasalita ng iba't ibang wika. Yung congregation, hindi nila naintindihan yun. Pag may pumasok doon na uninformed or unbeliever, itong dalawang ito, they're crazy. How selfish. Nandito ako para makinig ng Word of God o ng exhortation. How selfish na kayo lang ang nagkakaintindihan. Ako, wala akong out of place ako rito. Hoy, kayong dalawa, kausapin nyo naman ako. Yung dalawa, selfish.
Nako, kung hapon nang nandun, baka magalit eh. Ayoko sabihin. Do you get me, church? Oh. So video number 3, ito malala, mas matindi po ito. Video number 3, I want you to watch. Beautiful day, got my Bible, I'm ready to go. Have you noticed, palala ng palala, ano po, yung nangyayari? Na malinaw po sa inyo yung videos, mga kapatid. Ilan lamang po yan sa halimbawa na, or mga nangyayari sa church ngayon. Meron akong minsan na daluhang isang church. And then, tinanong ko yung pastor, anong oras po ako magsasalita? Kasi na-invite po. Kaya sabi niya, basta pag natapos na ho sila, yung mga nagpapaawit, sangkaterba silang nasa entablado. Yun ngayon ang uso mga kapatid. Dati-rati ang worship leader, isa lang, may backup. Ngayon, ang daming mga nagpapaawit. So, isa-isa pa yan, isa-isa. So, ang haba. Talagang it's time consuming. Alam mo, kapag ang anointing of the Holy Spirit is present, hindi ka maiinip. Pero kung wala doon ang Espiritu Santo at tao ang nasusunod, bukod sa maiinip ka, maiinis ka pa. Pwedeng mangyari, ano ba itong pinasok kong ito? Kaya sabi ko, anong oras po ako pag natapos na ho sila, sino ho ba ang... Anong oras, sino ho bang ano? Ay, wala akong alam dyan, pastor. Basta sila lang, pinababayaan ko na lang sila. As a pastor, dapat alam natin. At hindi pwedeng pabayaan na lang. Kaya pala nagkakagulo, pinabayaan Kailangan natin ng leader sa church na marunong sensitibo sa kilos at gabay ng Espiritu Santo. Kung makikita ninyo, nagkakagulo na, nangingisay. That is not the leading of the Holy Spirit. That is not the Holy Spirit. Sabi rito mga kapatid sa verse 5, 1 Corinthians chapter 14 verse 5. I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets, that the church may receive what? Edification. Are you with me? So sa nakita ko po ngayong umaga, sa pinalabas ko po sa inyo, meron bang edification na matatanggap ang mga nandoon? Will you be edified? No. And then, kung itutuloy natin mga kapatid, patuloy ang basa, sa verse 40, let all things be done decently and in order. Video number 3 ulit, Brother Pong. Beautiful day, got my Bible. Ayan. I'm ready to go. Look at that. Tignan niyo po. You see, Beautiful day. sa Tagalog, 1 Corinto 14:40, 1 Corinthians 14:40. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Video number 1, meron bang order? Kaayusan? Wala.
magulo, sabay-sabay. Labag sa salita ng Diyos. Labag sa New Testament order of worship. Video number 2, meron bang order? Wala rin. Nag-usap yung dalawa na nagsasalita ng iba't ibang wika sa isa't isa. Ginagaya yan ng marami. Meron po akong alam pag tumatanggap siya ng tawag sa telepono sa halip na hello Ito, medyo weird na nga ho ito Di ba? Hello, di ba? Ganon. Hindi siya praise the Lord. Ganon siya Ayaw niya ng hello, kundi praise the Lord. Kayo nasa kabilang linya, ano yun? I'm serious, mga kapatid. Tapos mayroon din siyang nakausap na nagsasalita ng iba't ibang wika, nag-usap sila sa telepono, nagsasalita sila ng iba't ibang wika. It really happened, mga kapatid. Meron bang order doon? Wala. Doon sa third video, meron bang order? At meron lalo ng decency or decency? Wala. Let all things be done decently. So is there decency? Sa nakita natin sa third video, na pabiling-biling ka, nangingisay, yung mga babae, makikita nyo. Is that the work of the Holy Spirit? Based on the Word, binasa ko po, hindi. I hope meron tayong na-absorb ngayon na this time hindi lang natin binasa. Pinakita ko sa inyo yung mga examples. And I hope and I pray na wag tayong madaya. Kaya ko ito pinakita sa inyo upang mabantayan din natin ang ating church. Hindi ko lang tungkulin ito, katuwang ko po kayo sa tungkulin panatilihin ang kaayusan at nararapat sa iglesia. Na hindi tayo maging laughing stock at lalo't huwag mapulaan o mapintasan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sisi ang Holy Spirit, kapag siya'y nag-ooperate sa iyo, kapatid, hindi niya aalisin ang iyong pagiging tao. Hindi niya aalisin ang kaayusan sa sarili mo. Yes, kasama ang emotion. Kita niyo naman, mga kapatid, every time I worship, hindi ako po'y talagang ganito ho ako talaga, lalo na kapag sumasamba ako sa Panginoon. Kung sa secular nga, kung sa ibang bagay, kapag masaya, masaya rin. Di ba? Lalo na kung nandun ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. I don't care kung ano sabihin ng tao. I will shout, I will clap my hands, I will dance before the Lord. Pero nandun pa rin ang kaayusan. Nandun pa rin ang karapat-dapat na kilos. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Huwag naman hindi tayo papayag na tayo'y pasukin ng mga ganitong klaseng gawain dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Sa isang banda, yung iba naman church, sobrang ayos, nawalan naman ng sigla, wala man lang amen, bawal lang amen, basta bawal na bawal. Balansi lang tayo, mga kapatid. Alam kong wala nang emosyon kapag nakaburol na Wala nang emosyon yun. Hanggat meron kang buhay, kapatid, just feel free to worship the Lord. Praise Him. Hindi bawal sa church, sa congregation, to lift up your voice. Igawad mong yung mga kamay patungo sa langit. Taas mong yung mga kamay as a sign of surrender, as a sign of worship, as a sign of thanking the Lord for His blessing sa buhay mo. Napakabuti ng Panginoon. At hanggat mayroon tayong sigla, paglingkuran natin siya ng may sigla at may lakas. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay tumayong lahat, mga kapatid. Purihin ka, Panginoon. Mga kapatid, kahit laganap ang fake, it doesn't mean na walang genuine, walang authentic. There are so many scammers ngayon, lalo na sa panahon natin, mga kapatid, but it doesn't mean na wala ng taong tapat, wala ng taong totoo.
Higit sa lahat ng Diyos, ang Espiritu Santo, He is real. Our God is real. Don't be discouraged sa napanood ninyo. Dapat pa nga ma-encourage kayo na to pursue the authentic. To pursue, to desire for the real gift or gifts. Kasi si Lord, ang Holy Spirit, pwede kanyang bigyan, pagkatiwalaan, kahit isang kaloob, o kaya'y dalawa, o tatlo. Kaya niyang gawin yun as He wills because He is sovereign. And sabi nga ni John the Baptist, I baptize you with water, but He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. In other words, the Holy Spirit emanates from the Son, and He also emanates from the Father. He is God. Amen. The right way to obtain His gift or gifts is by way of love. Pag-ibig. Tanda tayong gampanan yung pinakamababang paglilingkod sa iglesia dahil paglilingkod natin yan sa ating Panginoon.